Ang isang nakakalungkot dito guys is yung sinabi na rin natin noon na yung kagagawa ng isa, damay-damay po lahat, no? Merong isang comment dito guys na talagang tumagos no? Talagang tinamaan din tayo kasi nga nadadamay rin tayo guys kahit na tayo sumusunod naman tayo sa mga laws o yung sa mga pinapatupad dito ni Canada kasi nga hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So for today, it's May 4, no? Dito sa British Columbia guys, Canada. And habang tayo ay gumagawa ng content at nagbabrowse ng ating social media account, pero meron na naman tayo nakitang talagang magpapainit talaga ng dugo mo din no? Nabanggit ko nga doon sa past natin ng mga vlogs, 'di ba? Yung tungkol doon sa sinabi ko na kung sino ba ang mag-a-adjust, no? Si Canada ba or yung mga nag-immigrate dito? So, nagkwentuhan lang tayo doon about kung ano yung mga bagay na dapat gawin ng mga nag-immigrate dito sa Canada. And yung mga na-experience na rin natin for the past 4 years na nandito tayo sa Canada, shinare din natin doon guys, no? Para nga sa akin, of course, tayo ang bagong salta rito sa Canada. Tayo dapat ang mag-adjust. Kasi si Canada may mga certain rules yan, meron ng mga culture yan bago pa tayo dumating dito. And hindi naman tayo pinilit ni Canada na pumunta dito. 'Di ba? Tayo ang kusang loob na pumunta dito para sa future natin, sa future ng family natin, sa future ng mga anak natin. Kasi naniniwala tayo na kung ano yung culture na meron dito sa Canada or ano yung mga rules na meron dito sa Canada, naniniwala tayo na makakatulong yon para sa pamumuhay natin. So kung ganun ang paniniwala natin, bakit natin sisirain, di ba? Or bakit nating tatangkaing baguhin? No? So ngayon guys, meron na naman tayong nakitang isang post na naman, no? Na para sa akin hindi na bago pero yung ginawa niyang to kinda new, no? Kasi meron na ring napabalita sa lahi nila, no? Na noon na yung isa nagjebs doon sa beach, 'di ba? Meron naman guys naligo sa hindi ko alam kung lake ba 'yon or what na may sabon pa. Alam naman natin guys, bawal 'yan dito sa Canada. So, meron ulit guys, ito fresh na fresh pa na news to. Dito nyo lang mapapanood kay Nardino TV. Hindi, joke lang no. Papakita ko sa inyo yung news and then sabay-sabay nating pakinggan, sabay-sabay nating panoorin at sabay-sabay na rin tayong mainis. Ayan, fresh na fresh pa yan no. May 4, 8:37 AM. Today po yan. We don't do that here. Indian man caught washing clothes using detergent in BC River. Malapit lang ho yan dito sa amin. Around Coquitlam nga lang daw to Ang sabi dito sa caption, a Canadian woman has gone viral online after she filmed a man who appears to be of Indian descent washing his clothes in a protected stream and polluting it with laundry detergent. Ayan. So, panoorin natin guys kung ano bang nangyari dito sa video na to. No, we don't put soap in the river. There's salmon. There's salmon and all sorts of fish. This is a good. This is. Yeah, no, this is a protected area. Please, no soap or detergent in the river. Hey, that soap is poisoning the fish. No, we should talk to him. Otherwise, I'm going to call the viral. Right? Yeah. Yeah, no, we don't do that here. We don't do that here. Why? You're poisoning the fish. We're calling Bylaw right now. We're calling the police. You have to stop that. You're killing the fish. Call the Bylaw. Who's the Okay, so yan yung guys, yan yung video. Makikita naman natin na naglalaba siya guys doon mismo sa river. Dito sa Canada guys, meron po talagang rules niyan. Ito guys, nakalagay yan dito. Under Canada's Fishers Act, it is illegal to deposit harmful substances into waters frequented by
fish, a category that includes soap, detergents, and other pollutants depending on their impact. Ayan guys, so bawal po talaga yan, no? Hindi po yan ine-encourage ni Canada. Kasi nga guys, makakalason po yan sa mga isda. Ang isang nakakalungkot dito guys is, yung sinabi na rin natin noon na yung kagagawa ng isa, damay-damay po lahat, no? Well, hindi natin alam kung ano talaga yung lahi niya, pero ang sabi, mukha siyang Indian or yung taga-India, no guys. Hindi magugustuhan to guys ng mga kalahi niya. For sure yan. Siguro sa culture nila, pwede yon sa kanila. And sa atin naman din guys sa Philippines, may mga nakikita rin ako dyan na naliligo sa sapa, sa ilog, yung mga ganyan. And that is totally fine kasi nga accepted yan sa atin eh. No? Pero kasi dito sa Canada, may rules, may law na hindi mo talaga pwedeng gawin yan dito. Right? Pero merong isang comment dito guys na talagang tumagos eh. No? Talagang tinamaan din tayo kasi nga nadadamay rin tayo guys kahit na tayo sumusunod naman tayo sa mga laws o yung sa mga pinapatupad dito ni Canada kasi nga naiintindihan natin guys na tayo ay hindi tayo born and raised dito. Tayo ay parang bisita lang dito. So kung ano man yung nandito sa Canada, ako naniniwala ako, kailangan nating irespeto yon. Kailangan nating sundin. Kailangan nating galangin yon. Kasi nga, tayo yung nakikisama dito. Tayo yung bagong salta rito sa Canada. Eh, no? Pero yun nga, yung sa pagkakamali o yung sa mga ginagawang hindi magaganda ng mga immigrant dito sa Canada, consider din tayo as an immigrant, guys. Tayo ay nadadamay din. Kasi ito, guys, tignan nyo yung comment na to. When you import the third world, no? Kasi nga po, Philippines and India daw is part of the third world country. You import their mannerism, social norms, and cultures, and you become the third world. Yan po yung isang comment dun sa post na yon, no? Na para sa isang tulad ho namin na naiintindihan yon na kailangan nating sumunod at ginagawa naman ho talaga natin yon, no? Masakit ho ito kasi nga pati kami damay, no? Na wala ka namang ginagawang masama, nako-call out ka rin at nadadamay ka dun sa mga ginagawang kalokohan ng mga ibang nagpupunta dito. And nangyayari ho kasi ito talaga guys, pag hindi nila naiintindihan na kailangan nating makibagay dito, no? Hindi ho pwede na meron tayong kultura way back in our country or meron tayong mga nakasanayan na ginagawa in our country, papasahuyan dito sa Canada or i-embrace ng Canada yan. Baliktad ho eh, no? Hindi ho si Canada ang mag-a-adjust sa atin. Tayo ho dapat ang mag-adjust kung ano na yung mga nadatnan natin dito. Kailangan nating sumunod. Nakakalungkot lang guys, no? Na merong mga ganitong tao pa din. Again, hindi tayo para i-bash yung tao na to kasi wala po ako sa posisyon para yun ay gawin. Itong post natin na to or itong video na to guys, nakafocus talaga to for awareness, no? Para po dun sa mga hindi nakakaalam, at least meron kayong idea ng mga laws na katulad niyan. Kasi dito sa Canada, lahat po may rules yan. Even yung pag-fish or yung pagkuha ng salmon, pagkuha ng crabs, no? Lahat yan guys, kukuha ka ng permit kasi nga protektado po yan ng Canada. Ganyan nila kung paano i-control yung mga resources na meron dito at kung paano nila pangangalagaan yung mga ganyang resources dito sa Canada. Kung sa home country natin walang ganyan, kailangan natin maging aware. Hindi po rason na sabihin natin hindi natin alam, di ba? We need to be aware. Kailangan maging sensitive tayo dun sa mga gagawin natin or bago pa man natin gawin para hindi tayo makakagawa ng mga ganitong bagay. So meron pa nga ditong comment, brutal. Hindi ko alam kung brutal yung ginawa nung naglaba doon or yung comment na to about sa third world country. Last na guys, para dun sa tinatawag na third world country, no? Na tayo ay nakabilang nga daw doon. Siguro ngayon, mas magandang itag yung mga countries na nasasabing third world country. Pwede nating tawagin na developing countries, no? Totoo naman yun guys kasi
Philippines and other countries are still struggling, no, to develop kung ano yung meron sila. So, nakakalungkot lang yon, pero it is what it is. May mga ganitong mga nangyayari sa Canada na sana guys, yung mga makakapanood nito or yung sa mga papunta pa lang dito, maging aware kayo na mayroong mga ganitong rules na kailangan nating irespeto at kailangan nating sundin, no? Para hindi tayo magkamali katulad nung si kuya na naglaba. Shoutout pala dun sa nag-video, no, at saka dun sa nag-call out na hindi tama talaga yon. Again guys, yung mga nandito sa Canada, pag meron kayong nakitang ganyan, no, videohan nyo at i-report nyo para talagang sila mabigyan ng action yan at hindi na tularan at hindi na maulit. Tayo po na nandito sa Canada, whether temporary, PR, we are also responsible to protect Canada para talagang sa susunod, kung hindi man nila alam, malalaman na nila at hindi na nila gagawin. So, mas magiging less yung mga gagaya sa kanila. Kasi guys, pag merong nakakita nito, ang iisipin nila, pwede palang gawin yon, no? Pero dahil merong pumigil at merong nag-video at nag-viral, no, at nabigyan ng aksyon, matututunan ngayon ng mga tao doon sa community na yon, ay hindi pala pwede yon, no? 'Di ba? So, it is our responsibility as well yung sa mga ganitong bagay na i-report at pangalagaan din kung ano ang meron tayo dito sa Canada. Okay? So yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace guys.